Para naman po sa mga balita sa labas ng bansa, sa China, tinutuligsa naman po ngayon ang paraan ng pagpapatayo ng dam sa Mekong. Bunsod po ito ng umano ay masamang epekto nito sa kalikasan at ng mga mamamayan doon. Samantala, nagsanipwesta naman po ang Amerika at Britanya sa adhikaing tapusin ang mga pang-abusong sexual sa lahat ng bansa. Itong mga globalita ni Edwin Eusebio. Ang China ang may pinakamaraming bilang ng mga dam sa buong mundo. Sa kabila nito, nais pa rin gumawa pa ng isang dam sa hangganan ng Mekong River. Gayunman, lumilikha ito ngayon ng kontrobersya. Noong 2011, ang pamahalaan ng Burma, na kilala ngayon bilang Myanmar, ay pumigil sa Mitsone Dam Project matapos na iprotesta ito. Ayon sa mga eksperto, ang pagiging bukas sa layunin ng China sa proyekto ay makatutulong para maibsan ang alitan. Ang China ay may naitayo ng pinakamalaking hydroelectric dam, Gorges Dam. Tanyag ang China sa paggawa ng mga dam sa iba't ibang mga bansa. Sumama na rin sina US Secretary of State John Kerry at ang kanyang counterpart sa Britain na si William Hague sa International Airport na naglalayong matigil na ang sexual violence sa mga bansang may digmaan. Ang panggagahasa ay ginagamit sa mga gyerang bansa sa layuning idemoralisa ang mga sibilyan at sirain ang lipunan doon. Bagamat kadalasan ang mga kababaihan ang biktima nito, nagiging puntirya na rin ngayon ang mga kabataang lalaki. Kapwa nakibahagi sina Kerry at Hague sa ginanap na talakayan sa Washington. Ito ay para sa pagbalangkas ng batas upang masugpo ang naturang uri ng krimen. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.